Makulimlim ang panahon ng hapong yun. Mag-isang tinatahak ng isang matandang babae ang daan palabas sa isang madilim at masukal na kagubatan. Kilala ang matandang babae sa pangalan na Lola Basyang. Isa siyang manggagamot sa kanilang lugar. Nakatira si Lola Basyang sa baryo ng Jose, sa bayan ng Mulabis. Mag-isa na lamang sa buhay si Lola Basyang. May mga kamag-anak naman siya, ngunit nasa malalayong lugar. Maaga siyang nabiyuda at hindi man lang sila nagkaroon ng anak ng namayapan niyang asawa. Nadayagnos kasi ang namayapan niyang asawa sa sakit na tuberculosis at mabilis itong binawian ng buhay. Marami ang humahanga dahil sa husay niya sa panggagamot. Sa edad na 64 ay hindi may pagkakaila na kakaiba pa rin ang tinataglay na lakas ni Lola Basyang. Dahil na rin siguro iyon sa tangan niyang mutya ng buwaya. Halos isang dekada na rin simula nang mapa sa kanya ang nasabing mutya. Maraming hirap ang pinagdaanan ni Lola Basyang upang makuha ang mutyang yon. Martes ng gabi nang maganap yon, kabilugan pa ng buwan. Pauwi na raw si Lola Basyang noon. Nagkataon kasi na may pinuntahan siya sa kabilang bayan. Sa lugar na dinaanan niya ay mayroong ilog. Mag-isang tumatawid si Lola Basyang ng gabing yon, nang bigla na lamang sumulpot ang isang mabangis na buwaya. Doble ang laki nito sa pangkaraniwang buwaya. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay namalaya na lamang ni Lola Basyang na inaatake na siya ng buwaya. Mabuti na lamang at malakas siya, kaya nagawa niyang takasan ng panganib. Nagkataon na may nakita siyang maliit ngunit mahabang kawayan sa pangpang ng ilog. Sa bawat sagpang ng mabangis na hayop ay nakakaiwas naman siya ng gahiblalang ang pagitan. Kaya umaangil ang buhaya dahil hindi niya mahuli-huli ang babae. Mabilis ang naging galaw ni Lola Basyang ng oras na yon, at agad niya kinuha ang kawayan at tumakbo sa malaking puno. At nang makahanap ng tamang pagkakataon, inilagay niya ang dulo ng kawayan sa puno at humarap sa humahabol ng malaking buhaya. Mahigpit niyang hinawakan ang kawayan at itinutok ang dulo nito sa paparating na mabangis na hayop. Saktong pagbuka ng bibig nito para sagpangin siya ay doon tumusok ang kawayan. Dahil nakalapat ang isang dulo ng kawayan sa puno, ay tumago sa batok nito ang kawayan na siyang naging dahilan ng tuluyang pagkamatay nito. Abot-abot ang hininga ni Lola Basyang ng mga oras na yon, dahil inakala niyang katapusan na niya at kalaunan nakahinga na siya ng maluwag. Nagulat pa nga si Lola Basyang nang may lumabas na hiyas na nagmula sa lalamunan ng buhaya at kumikinang. Manggagamot si Lola Basyang at malawak ang kaalaman niya hindi lamang sa mga panggagamot kundi maging sa mga mutya na rin. Kaya malakas ang kutob niyang mutya ang kumikinang na yon. Hindi lang basta-bastang manggagamot ang matanda, dahil nananalitay talaga sa dugo ng angkan nila ang pagiging manggagamot at mandirigma. Mula sa mga kinanunuan ni Lola Basyang ay manggagamot din ang mga ito, at ilan sa mga kalalakihan ay dating mga sundalo. Marami ang nakakaalam ng kwento niyang iyon, kaya nga mas lalo siyang hinahangaan ng mga tao, lalo na ng mga taga-baryo niya. Diyos ko, inabutan pa talaga ako. Naibulalas ni Lola Basyang nang tuluyang bumagsak ang napakalakas na ulan at pumutol sa paglalakbay diwan niya sa nakaraan. Kung kani-kanina ay mabilis ang ginawang paglalakad ni Lola Basyang, ngunit ng mga sandaling yon ay maingat ng bawat hakbang niya upang maiwasan ang madulas. Hindi pa napigilan ng matandang babae na lihim na mapamura. Dahil sa sobrang lakas ng ulan ay wala tuloy sa oras na nakaligo siya. Nang makarating si Lola Basyang sa kanyang kubo, ay nagpagpag muna siya sa pintuan bago pumasok sa loob.
May kaliitan lang ang kubo ni Lola Basyang, gawa sa kawayan at pawid ang kanyang kubo. Pagpasok mo sa loob ay mararating mo kaagad ang may kaliitang sala na kung saan din siya natutulog. Sa kanang bahagi naman matatagpuan ang may kaliitang kusina. Nakahiwalay sa loob ng bahay ni Lola Basyang ang kanyang banyo. Matatagpuan iyon sa bakuran ng kanyang bahay. Mukhang may bagyo pa ata, naibulong pa ng matandang babae habang nagpupunas ng nabasa niyang buhok at nakadungaw sa labas ng bintana. Napaubo na lamang si Lola Basyang at napapunas sa sipon niya bago niya napagpasyang magpakulo ng tubig upang gamitin niya pampaligo. Tahimik na tumungo siya sa kusina at agad na iniayos ang pagkakapwesto ng panggatong niyang mga kahoy sa kanyang kalan. Nang tuluyan siyang nakagawa ng apoy, ay sa kanya nilagyan ng tubig ang takore at sinalang sa nagbabagang apoy. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, ay naghanap si Lola Basyang ng bagong damit na maisusuot niya. Isang kulay berdeng mahabang bestida at kulay kahil na patadyong ang napili niyang suotin. Naganda pa siya ng mga daong herbal at inilagay ang mga iyon sa malaking sisidlan. Nilagyan niya rin iyon ng asin at nang kumulo ang tubig ay sinalin niya iyon sa malaking sisidlan at nilagyan ng tubig na nagmula sa puso. Nang masiguradong nasa maayos na ang lahat, ay saka nagsimulang maligo si Lola Basyang. Malakas pa rin ang ulan ng mga sandaling yun, kaya sa loob mismo ng kubo niya naligo si Lola Basyang. Nang matapos siya sa paliligo at pag-aayos, ay saka siya nagtimpla ng kape at naglaga ng saging. Tahimik na kumakain ng nilagang saging si Lola Basyang ng mga sandaling yon nang humahangos na dumating ang matandang si John. Isa itong matandang Amerikano na nakapangasawa ng Pinay. Ilang dekada na rin itong naninirahan sa Pilipinas simula nang magpakasal ito. Malawak na rin ang kaalaman ng lalaking Amerikano sa mga kultura at wika ng mga Pilipino. Basyang, tulungan mo nga kami. Inaapoy ng lagnat ang apo naming si Rofa. Natatarantang ani ng matandang lalaki. Mabuti na lamang at balot na balot ang katawan nito ng kapote, kaya hindi siya nabasa ng ulan. Inalok pa siya ni Lola Basyang na magkape at kumain ng nilagang saging, na agad naman itong tinanggihan dahil labis itong nag-aalala sa kanyang apo. Nang marinig iyon ni Lola Basyang, ay agad niyang hinanda ang kanyang mga kakailanganin sa kawalang pag-aalinlangan na sumama kay John. Nang dahil sa sobrang sama ng panahon, may ilang bahagi ng lugar na binabaha. May kadulasan din ng kagubatan, kaya tudo sa pag-iingat ang dalawang matanda sa paglalakad patungo sa kung saan nakatira si John at ang pamilya nito. Medyo may kalayuan din iyon, lalo na't nasa isang liblib na bahagi ng baryo pa nakatira si Lola Basyang. Sinadya niyang doon ipatayo ang kanyang kubo upang makapagpahinga at makapag-isip siya ng maayos. Tahimik lang na naglalakad ang dalawang matanda. Wala ni isa man sa kanilang nagtangkang magsalita hanggang sa tuluyan silang nakarating sa mga kabahayan. Ilan sa mga taong nadadaanan nila ay napapabati pa kay Lola Basyang. Iginagalang talagang matandang babae sa kanilang lugar. Mabuti naman at ligtas kayong nakarating. Nasa loob ng silid niya si Rofa. Inaapoy pa rin ng lagnat at nanginginig. Kaninang umaga ay napaka-energetic pa ng batang yun. Ngunit nang sumapit ang alauna ng hapon, bigla na lamang siyang nanghina at nagkasakit. Mahabang litanya ng babaeng anak ni John na siyang nanay ni Ropa na apo niya. Ang ilan sa mga kabataang nandoon ay nagmano pa kay Lola Basyang. At nang matapos ay hindi na nagsayang pa ng oras si Lola Basyang at agad na pinuntahan sa isang silid kung saan naroon si Rofa. Naabutan pa niya ang asawa ni John na pinupunasan ng katawan ng babaeng bata at nang mapansin niya ang presensya ni Lola Basyang ay agad niya itong binati. Lumapit si Lola Basyang at agad na sinuri ang kalagayan ni Rofa. Napansin din niya na namamaga ang kaliwa nitong paa. Kaya tinanong niya ang nanay ni Rofa kung anong nangyari doon. Ngunit ang tanging sabi ng babae
ay hindi niya alam at maging siya ay nabigla rin dahil biglang namaga ang kaliwang paa ng anak. Ilang saglit pa ay lumabas na rin sa silid na yon ang lula ni Rofa at ang tanging naiwan ay ang nanay ni Rofa na si Abiri at si Lula Basyang. Nandoon din naman si Rofa, ngunit nakahiga ang bata sa hinigaan nitong banig at inaapoy pa rin ng lagnat. Humingi si Lula Basyang ng luya sa kanila. Sa kanya sinimulang sinuri ang kalagayan ng batang babae. Nalaman niya na pinaglalaroan pala ng nuno sa punso si Rofa. Marahil ay aksidenteng nagambala ni Rofa ang nasabing nuno sa punso habang naglalaro ito. Nako, ang batang talagang yan. Ilang bisis ko na siyang pinagsabihan na huwag tumambay sa bakuran. May punso kasi ron. Napakatigas ng ulo. Usal ng nanay ni Rofa matapos sabihin ni Lula Basyang ang sanhi ng karamdaman ng bata. Nang araw ding iyon ay gumawa ng orasyon si Lula Basyang upang mapagaling si Rofa. Hinabilinan pa niya si Abire ng mga dapat at hindi dapat nilang gawin habang nagpapagaling si Rofa. Hinabilinan niya rin ito na painumin si Rofa ng mga herbal upang mabilis nitong mabawi ang nawala niyang lakas. Sa tulong ni Lula Basyang ay unti-unti rin namang nawala ang lagnat ni Rofa, ngunit kinakailangan pa rin nila itong alagaan at bantayan upang tuluyang gumaling ang bata. Matapos gamutin ni Lula Basyang si Rofa, ay niyaya pa siya ng asawa na magmerienda muna sa kanilang sala at magkwentuhan na hindi naman natanggihan ni Lula Basyang. Biko at tubig ng niyog ang hinanda ng mga ito bilang merienda nila. Pakagat na ang dilim nang nakabalik si Lula Basyang sa kubo niya. Tuluyang tumila na rin ang ulan ng mga sandaling yon. Nang makapasok ay agad siyang nahiga sa banig na nakatihaya sa sahig. Dala na rin ng pagod ay agad na nakatulog ang matandang babae. Sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog ay bigla na lamang nagising si Lula Basyang dahil sa kaluskos na kanyang naririnig. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng huni ng tiktik. May kalakasan iyon kaya alam niyang nasa paligid lamang ang aswang. Sa halip na matakot ay napailing-iling na lamang si Lula Basyang. Saka napaupo sa sahig. Napahikab pa siya bago siya dahan-dahang napatayo at tumungo sa may kaliitang mesa. Sa ibabaw nito ay mayroong isang maliit na kahon na kung saan nakatago ang mutya ng buhaya. Kinuha niya iyon, saka siya nagsindi ng kandila at nagdasal. Hindi pinansin ni Lula Basyang ang walang tigil na pagtiktik at kaluskos na kanyang narinig. Sa halip ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagdarasal. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng pagpagaspas ng mga malalaking pakpak hanggang sa tuluyan itong nawala. Hudyat na umalis na ang nilalang na may balak sanang gumambalas sa kanya. Nang matapos si Lula Basyang sa pagdarasal, ay kinuha niya ang kanyang gasera at lumabas sa kanyang kubo. Dumiretso siya sa pinagtaniman ng mga herbal. Balak niyang gumawa ng panibagong gamot na maaaring makatulong sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan nito. Nang makarating sa mga taniman si Lula Basyang, ay agad siyang pumili ng mga herbal. Ni hindi siya nag-aalala na balikan siya ng aswang na may masamang balak. Sa halip na takbuhan ang kinatatakutan mo, matuto kang harapin at labanan ito. Naibulong pa ni Lula Basyang sa sarili. Ipinapangako rin niya sa sarili na hanggat nabubuhay siya sa mundo, ay patuloy niyang tutulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong niya.